Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito sa YouTube channel, maging sa aking TikTok account na Bueno Lo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pagbiyahe ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika upon the invitation of the US President na si Donald Trump. Napaka-importante ng biyaheng ito para sa ating bansa, para sa ating ekonomiya, lalong-lalo na ang ating Pangulo ang siyang kauna-unahang pinuno ng Estado ng ASEAN na siyang makikipagpulong sa US President na si Donald Trump simula nang ito ay muling magsilbi bilang pinuno ng Amerika. So batay sa mga opisyal na pahayag at sa kasalukuyang geopolitical at pang-ekonomiyang sitwasyon, marami ang mga possible topics and issues that will be discussed between the US President and the Philippine President. At isa sa mga importanteng pag-uusapan dito, at hindi mo mawawala to, West Philippine Sea, yung tungkol dito sa EDCA, yung pagpapalakas ng ating alyansa sa bansang Amerika, at yung modernisasyon ng militar. Okay, pero hindi ito ang ating pagtutuunan ng pansin, kundi yung mas importante, yung tungkol sa usaping pang-ekonomiya. Dahil ang ating channel ay hindi lamang nakatutok sa politika, kundi pati na rin sa pang-ekonomiya. Sabi nga nila, hindi lang kami pang-politika, pang-ekonomiya din tayo. Okay, so pag sinabi natin pang-ekonomiya, ano naman ba pag-uusapan tungkol sa ekonomiya ng bansang Amerika at ng bansang Pilipinas? So kung ma-recall ninyo, over the past few weeks and months, pinag-usapan po ang isang issue tungkol sa imposition of 20% tariff ng US government against all products and services coming from the Philippines. Ito ay tinuturing ng mga imported goods and services coming from the Philippines. So, tayo po kasi ay nag-i-export ng mga goods and services sa Amerika. Pag sinabi mong export, nagpapadala. Pag sinabi mong import, umaangkat, kumukuha, bumibili ang bansang Amerika ng mga produkto galing sa ibang bansa. Pag sinabi ng mga export, ang Pilipinas ay nagbebenta, nagpapadala ng products and services sa bansang Amerika. So ito ngayon ang nakikitang problema siguro ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung kaya't siya ay agad-agad forthwith, proceed immediately to the United States to attend a meeting with the US President. Bakit? Kasi po effective August 1, magte-take effect na yung 20% tariff that will be imposed against all Philippine products and services except doon sa mga semiconductors, pero mabigat to pag nag-impose ng 20% tariff ang US government against Philippine products and services. Alam nyo po ang magiging epekto kapag 20% tariff ang ipinataw sa ating mga produktong ating ibinebenta, ipinadadala sa Amerika. Our products will face a very stiff competition with other domestic products sa US market. Siyempre, kapag nagkaroon ng imposition of 20% tax or tariff against Philippine products being exported to the US country, our products will definitely have higher prices over that of domestic products. Like for instance, we exported this item to the US. Before it was only being exported at the price of $100. Kunwari lang, hindi naman $100 to. Samsung 23S to, medyo may kamahalan. So, like for instance, $100 to. Before, $100 yan on overall cost nito. Pero with the imposition of the tariff of 20% against this product,
magiging $120 na to. Tumaas yung presyo. Pag tumaas yung presyo niya because of the 20% tariff, no, for this product that will be exported to the United States, tataas ang presyo nito sa domestic market. And then the competition ay hihina tayo pagdating sa competition, no? As compared with the other domestic products. Pag humina tayo, there will be lesser demand. Pag humina ang demand ng ating produkto sa Amerika, there will be less importation of this particular product in the United States. Kapag less importation, bababa ang productivity dito, ang production sa Pilipinas. Definitely, yung manufacturing firm na nagpo-produce nito, since there is a lesser demand for this product because the price is so high, bababa ang production, magbabawas ng empleyado. Pag nagbawas ng empleyado, mag-i-increase ang unemployment rate. So mapapahamak ang ating mga manggagawa that belongs to this industry na nagpo-produce nitong produkto na to. So, syempre, ang ating presidente ay very worried about that actually, hindi na pala propose because the 20% tariff will become effective by August 1. Ilang linggo na lang, 2 o 1 linggo na lang, kulang-kulang, ang i-impose ang 20%. So, agad-agad pumunta ang ating Pangulo sa White House, o sa araw na to yata umalis ang Pangulo, upang kausapin ang presidente ng Amerika at makipag-negotiate kung ano ba ang pwedeng gawin para maiwasan yung imposition ng 20%. The president might propose or might request the US government, si President Trump, baka naman pwede mong bawasin yung 20%. Gawin mo na lang 10, o kung posible, gawin mo na lang 5% ang original na batas ninyo na nag-i-impose ng 20% against all Philippine products and services that will be exported to the US territory. Kasi kawawa naman ang aming bansa. Kasi ganito din naman ang ginawa ng bansang Vietnam. They were imposed this 20% tariff against all Vietnam products and services. But Vietnam decided to have a meeting with the US president and negotiated for a more reasonable tariff rate. So, ganyan din ang gagawin ng ating Pangulo kung kaya siya ay makikipagpulong. So, alam niyo yung taripa, ordinaryong tax lang yan. Tax, buwis na ini-impose sa isang imported item. So, iba lang ang tawag sa kanya, pero buwis po yan. Buwis na ipinapataw sa isang imported item na pumapasok sa isang bansa katulad ng Amerika. So, ang pagpapataw ng mas mataas na buwis laban sa isang imported products like from the Philippines ay isang protection move on the part of the US government, parang bigyan ng protection ng kanilang mga domestic products at ito ay maging competitive sa other products coming in sa territory ng USA. Pero kasi sabi nila nagkakaroon daw ng trade deficits ang Amerika ngayon, no? Kaya kinakailangan medyo i-regulate ang importation of products and services by the US government. Pag sinabi mong trade deficits naman o trade deficit, ang ibig pong sabihin na to, ang bansang Amerika, sabi nila malaki daw yung trade deficit nila. Ang bansang Amerika ay mas marami ang kanyang importation of goods and services as compared to exportation of goods and services to other countries. So nagkakaroon ng trade deficit, nagkakaroon ng trade imbalance sa bansa nila. So kailangan i-correct yan. Kasi pag mas madami ang importation mo kaysa sa exportation, hindi magandang sitwasyon yan na pang-ekonomiya. So, kinokorek ni President Trump yan. At ang isa pang reklamo din nila, tayo naman din daw, kapag tayo naman ay nag-i-import ng US products, ay nag-i-impose din naman tayo ng malaking taripa against US products and services. So, this is going to be
one of the most important topics that will be discussed between US President Trump and President Marcos. Kung paano ine-negotiate yan ng ating Pangulo ay yan ay nabigyan na ng briefing at nabigyan na ng advice ng kanyang mga economic advisors kung paano bibigyan ng magandang solusyon ang kasalukuyang pwedeng maging problema ng ating bansa pagdating sa exportation of goods and services to the USA. Isa sa pwedeng gawing strategy ng ating Pangulo upang i-reconsider yung 20% tariff against sa Philippine products and services ay yung magbigay ng insentibo sa mga US companies who are intending to invest in our country. Ang usually kasing proposal dyan tungkol din sa mga buwis. So magbibigay ka ng mga tax incentives to US companies intending or who would like to invest in the country. So kinakailangan na din siguro magkaroon ng ng pagbabago sa ating saligang batas. So pwedeng sabihin ng ating Pangulo na medyo tataasan niya ang percentage of ownership pagdating sa mga foreign investors engaged in the business of transportation, yung mga sa information technology and other industries, kasi medyo regulated yan at medyo hindi 100% ang binibigay na ownership sa mga kumpanyang banyaga pagdating sa ilang industriya dito sa ating bansa. Pwedeng gano'n ang negosasyon, pwedeng magbigay ng mga tax incentives upang hindi maapektuhan ang ating mga produktong ipinadadala sa ibang bansa katulad ng Amerika. Sapagkat kung yan ay magiging epektibo by August 1, ay definitely it will create a lot of unemployment, sa ating bansa. Ay marami yan na mga industriya na nag-e-export ng products sa USA. Kung para sa kaalaman ng iba, di ba? Meron tayong mga sabon, shampoo, at yung mga toilet articles na yan. Ang lahat ng raw materials na yan ay nagagaling sa Pilipinas at tapos ini-export natin sa ibang bansa katulad ng Amerika. At ang Amerika naman, based on that raw materials na inaangkat sa Pilipinas, ay ginagawang finished products yan. Katulad ng Procter & Gamble na nagpo-produce ng mga shampoo, ng mga sabon, Safeguard, Tide, na mga sabon, ibabalik yan dito sa Pilipinas, finished product na dahil minamanufacture nila sa ibang bansa, bibili ng raw materials dito. So isa yan sa dapat pag-usapan ng Amerika at ng Pilipinas upang maibsan ang posibleng problema na ating kakaharapin sa mga darating na buwan at taon. At it's going to be a great impact on our Philippine economy kung hindi gagawa ng resolusyon ng ating Pangulo yan. So ang ating Pangulo ay agad-agad pumunta sa Amerika upang magbigay ng mga rekomendasyon, makipag-negotiate upang bawasan ang 20% tariff rate na nag-decide na Amerika na i-impose against sa Philippine products and services. So yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit bumiyahe ang ating Pangulo papuntang Amerika. Ang kakayahan po ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. na makakuha ng paborableng kasunduan pagdating sa taripa habang pinananatili niya ang isang malakas na pakikipag-alyansa sa bansang Amerika ang siyang magiging sukatan ng tagumpay ng kanyang pagbisita sa Amerika. Kung kaya't tulungan natin ang ating kasalukuyang administrasyon at tayo po ay manalangin na sana naman ay maging tagumpay ang kanyang pagbisita sa Amerika dahil ang tagumpay ng kasalukuyang administrasyon ay tagumpay ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Ito pong muli ang lingkod, Atty. Rene Bueno.